Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So ito yung ating bagong segment na kwento mo, opinion ko. So yung mga kwento na maikli lang na pwede nating pag-usapan at mabigyan natin ng opinion. Yung mga kwentong paranormal at katatakutan. So magbibigay ako ng opinion o mga suggestion para kayo po ay hindi na magambala o di kayo maisaayos o maibalik na sa normal ang inyong mga experiences. Lalong-lalo na pag kayo ay ginambala ng mga low vibration entity. So, pwede nyo isend ang kwento nyo sa messenger na Buhay na Salita TV o pwede din sa email na buhaynasalitatv@gmail.com. So, huwag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Greetings, Migs. Itago mo na lang ako sa pangalang Carla. Gusto kong ibahagi ang karanasan ng aking pinsan na si Lino. Baka sakali, ito yung pagkuhanan ng leksyon ng ibang mga tao. Itong si Lino ay maituturi natin na introvert. Hindi ito mahilig gumala, hindi pala kaibigan, at tahimik lang. Pero mabait naman na bata itong si Lino. Sa pagkakataong ito, nasa 13 o 14 anyos siya. Nagsimula ang kanyang karanasan nung isang beses ay nanaginip siya. Sa kanyang panaginip, meron daw isang napakagandang babae. Nakasuot ito ng isang mahaba at maputing damit. Ang mga mata nito ay maaamo at kulay asul. Ang buhok nito ay kulay ginto na mahaba. Nagpakilala ang babae na siya daw si Birheng Maria. At meron siyang binigay na misyon kay Lino. Ayon sa Birhen, manggagamot daw siya ng mga tao. Yung mga mahihirap na walang pambayad sa ospital. Pero, magagawa niya lang ito kung ang kanyang katawang lupa ay ipapaubaya niya sa Birhen. Sa madaling salita, ipapasapi niya sa kanyang katawan ang kaluluwa o espiritu ng Birhen. Sa di malamang dahilan ay pumayag si Lino. Siguro naman na pag-isip-isip niya na wala namang masama sa plano o misyon ng Birhen na binigay sa kanya. Tutulong pa nga sila sa mga nangangailangan, di ba? Mga taong walang pambayad sa ospital. Si Lino na ang manggagamot. Ilang araw lang ang lumipas, Migs. Naging sikat na ang aking pinsan. Biruin mo, Migs, kung gaano kabilis kumalat ang balita. Noong mga panahong yon, wala pang cellphone. At nasa isang maliit na isla kami sa may Visayas. Pero kahit gaano kalayo ang aming isla, marami pa ring dumadayo para magpagamot sa aking pinsan. Ang pinagtataka ko lang kung paano nila nalaman na merong isang batang manggagamot doon sa aming lugar. Maraming mga kamangha-manghang bagay ang nagawa ang aking pinsan. Nagbabago ang kanyang boses bilang isang babae. Siya rin ay nagsusuot ng bestida o mahabang damit na tulad ng suot na makikita natin sa imahe ng Birheng Maria. Lumipas ang ilang buwan at ganon nangyayari. May mga dumadayo, may gumagaling, mayroon ding bumabalik na nagagalit dahil mas lalo daw lumala ang sakit ng kanilang kamag-anak. Kung tutuusin, hindi na makasalanan ni Lino yon. Kasi sila yung dumayo at nagpagamot. At wala din namang bayad. Pag hindi sila gumaling, sila pa yung galit. Pero sa kabila ng lahat ng yon, ay wala kaming naririnig na reklamo mula kay Lino. Hinahayaan lang niyang pinagsasabihan siya ng mga masasakit na salita.
Tinatanggap niya ito ng buong puso at humihingi ng tawad kung bakit hindi sila gumaling. Pero sa ibang panig naman ay merong taga-suporta si Lino. Yung mga taong napagaling niya. Yung mga taong bumuti ang pakiramdam pagkatapos makainom ng tubig na dinadasalan ni Lino. Ganito ang pamamaraan ng kanyang panggagamot mix. Hinahawakan niya ito sa ulo at nalalaman niya kung ano ang sakit ng tao. At pagkatapos nun, ay pinapainom niya ito ng tubig na kanyang binulungan ng orasyon na siya lang ang nakakaalam. Pero ayon sa pinsan ko Mix, hindi naman daw talaga siya ang nanggagamot. Sa mga pagkakataong yon, nasa loob ng kanyang katawan ang berhen. Sa katunayan nga, tulog daw siya ng mga panahong yon. At ibang nilalang o kaluluwa ang nagdadala sa kanyang katawan. Lumipas pa ang ilang mga buwan at nagpatuloy na ganun ang kanyang ginagawa. Hanggang sa isang araw, nagbago ang lahat. Merong isang matandang lalaki na nagpakilalang albularyo. Itago na lang natin siya sa pangalang Commander. Maangas itong pumunta sa bahay nila Lino. Ayon sa kanya, kalapastanganan daw ang ginagawa ng pinsan ko. Labag daw sa batas ng Diyos ang kanyang ginagawa. Nagsusuot daw siya ng damit na pambabae. Na siya naman daw ay pinanganak na isang lalaki. At ayon din kay Commander, isang masamang espiritu o elemento daw ang sumasapi kay Lino. Pasigaw niya itong sinasabi sa harap ng maraming tao at patutunayan daw niya na tama siya kung papayag at kakasa si Lino sa kanyang hamon. Sa lahat ng pinagsasabi at pamamahiya ng matanda, ngiti lang ang sinagot ni Lino sa kanya. Nagsalita ang pinsan ko sa boses ng isang babae. At sabi nito, nagawin daw ng matanda kung anong gusto niya. At papatunayan niya na hindi siya isang masamang nilalang, kundi siya ang Birheng Maria. Pagkatapos yung marinig ng matanda, wala itong sinayang na panahon. Nag-usal agad ito ng orasyon at inihip sa noo ng aking pinsan. Bigla na lang na hindi makagalaw si Lino. At nagulat kaming lahat noong napasigaw ang nilalang na nasa loob ng kanyang katawan. Sabay sabi na pakawalan daw siya. Tumawa lang ang matanda at sumagot sa kanya na kung ikaw ang Birheng Maria, hindi ka magagapos sa aking orasyon. Pero pasigaw na sumagot ang Birhen na nasa katawan ng aking pinsan at nagsabi na huwag kang magmalinis matanda. Nagpapabayad ka sa tuwing ikaw ay nanggagamot at hindi rin sa Diyos galing ang kapangyarihan mo, kundi sa isang tulad ko rin na elemento. Ang pinag-iba natin ay tumutulong ako sa tao dahil naaawa ako, pero ikaw ginagawa mong negosyo. Napahiya ang matanda dahil sa sinabing yon ng Birhen na nasa katawan ng aking pinsan at sa dami ba naman ng taong nakikinig. Ang kanina lang na pangiti-ngiti na matanda ay parang napikon ito at nag-usal ito ng isang orasyon sa kanyang daliri at itinarak niya ito sa sikmura ng aking pinsan. Nayanig ang buong paligid sa sigaw ng nilalang na nasa loob ng katawan ng aking pinsan, na para ba itong lubos na nasaktan sa ginawa ng matanda. At bago ito pumanaw, ay nagsabi itong, babalik ako sa ibang pagkakataon dahil ang mga espiritu hindi naman namamatay. Nanghihina lang kami at nag-iibang anyo bilang isang mas mahinang elemento.
Pagkatapos nun, Migs, kampante na sana ang mga magulang ni Lino dahil wala na yung elemento na nasa loob ng katawan nito. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, Migs, pati yung pinsan ko ay hindi na rin nakabalik sa kanyang katawan. Kasama itong naglaho kasabay ng espiritu ng elemento. Sa galit ng mga kamag-anak namin ay kinuyog namin yung matanda. Pinagpapalo, pinagsusuntok hanggang sa nakapiglas ito at tumakbo. At mula noon na hindi na namin siya nakita. Hanggang sa napag-alaman namin na nakatira pala ito sa kabilang isla. At tama nga ang sinabi ng elemento. Ginagawa nitong kabuhayan ang kanyang karunungan. Yung mga magulang ni Lino, mga kapatid at mga pinsan kong lalaki ay sumugod doon sa kabilang isla. Pero hindi na nila naabutan yung matanda. Iniwan na nito ang kanyang bahay. At wala na itong laman kahit ano, kahit kaunting gamit man lang. Greetings mga migs! So, ito yung opinion na ibibigay ko. Una ay, huwag kayong maniwala kaagad kung mayroong nagpapakita o nagpapapanaginip sa inyo ng mga espiritu at inaangkin na sila daw ay mga espiritu na nanggaling o mga karakter sa Biblia. Especially yung mga Virgin Mary. Minsan nga yung Santo Niño, although wala naman ako makitang reference ng Santo Niño sa Biblia, pero palaging ginagamit yan para makapasok sila sa katawan ng isang tao. Kasi according sa ibang mga beliefs, sa ibang mga mitolohiya, pangarap ng mga fallen angel na magkaroon ng katawan tulad ng tao. Pero hindi sila pinahintulutan ng Diyos. Kaya gagawin nila ang lahat para lang makapasok sa katawan ng isang tao. At siguro, kung nagtagal pa yon, hindi yon napigilan ng matanda, maaaring siya na ang umangkin sa katawan ni Lino. Hindi ko lang ma-point out o hindi ko lang ma-explain kung bakit yung lalaking yon ang napili niyang pasukan. Kasi sa tingin ko, babae siya na elemento. Pero according naman din sa ibang mga mananaliksik, yung mga elemento daw ay walang gender yan. Pwede yang magpakita bilang isang lalaki o isang babae. Siguro, sinadya niyang magpakita ng isang babae na imahe para isipin ni Lino na siya talaga yung mahal na birhen. At saka, gusto ko lang ipaalam sa inyo mga migs na iniba ko lang yung mga pangalan ng karakter dito ha. Baka kasi may mga makakilala para maiwasan yung issue. So, binago ko ang kanilang mga pangalan. So, doon naman sa matanda, sa tingin ko, hindi siya pumunta doon para tumulong. O sabihin natin na para itaboy talaga yung elemento. Nagpunta siya doon dahil naapektuhan yung negosyo niya. Kasi binulgar ng elemento, 'di ba, na ginagawa niyang kabuhayan ang kanyang karunungan. So ginagawa niyang negosyo ang panggagamot. Maraming ganyan ngayon. Kahit nga ngayon nga sa mga social media, maraming nagsisiraan. Maraming nag-aaway, nagbabangayan. Kasi ginagawa nilang competition. So, parang gano'n na rin yung nangyayari. Mga negosyo-negosyo na lang, pera-pera na lang. Hindi ko naman nilalahat ha, pero marami dyan. Tapos ito, balik tayo doon sa matanda. So, yun nga, dahil sa inggit at dahil na rin sa pera. Nainggit siguro siya kasi marami ng mga taong pumupunta kay pinsan ni Carla, si Lino. Kasi akala niya, ano yun, may bayad yun. So, sa tingin niya, uy, mas malaking kinikita nito kaysa sa akin. So, kaya sinugod niya doon. At meron akong opinion din doon sa sinabi ng elementals na hindi sila namamatay. Of course, totoo yun. Hindi namamatay ang mga espiritu. Kaya, kalokohan niya sinasabi nila na pasasabugin kita, gigilitan kita, kaya kitang patayin. Huwag po kayong maniwala dyan. Kasi kahit pa nga sa mga scientifico
may mga article na sinabi nga, what if i-consider nila ang existence ng isang spirit? So, according sa kanila, spirit might be an energy. And energy cannot be created or destroyed. So, nag-i-exist na talaga sila. Kahit nga tignan nyo sa mga lumang kasulatan, sa panahon ni David, sa panahon ni Solomon, wala kayong nakikita na ginigilitan o pinapatay ng mga espiritu. Kasi hindi naman napapatay ang mga espiritu. Anong ginagawa sa panahon ni Solomon at ni David? Sinisil nila ito, siniselyo nila, kinukulong nila. Yun ang kanilang ginagawa. Kasi yung mga Pinoy ngayon masyadong burit Masyadong hambog. Masyadong mapagkathang isip. Hindi po yan napapatay. Kalokohan yan. Real talk lang tayo dito So mga migs, kung meron kayong dagdag na opinion, i-comment nyo lang. At saka tanong ko lang, ano bang gusto nyo? Yung ganito yung estilo, yung pag-deliver, parang narration, or yung parang nagbabasa lang tayo ng liham? So kayo nang bahala mga migs. Kasi hindi naman ako magaling na narrator. Aaminin ko yan, hindi ako magaling na narrator. So kayo nang bahala kung anong gusto nyong pag-deliver natin next time. So mga migs, yan na po lahat sa ngayon. At kung hindi kayo kontento sa aking opinion, i-comment nyo lang dyan sa comment section yung mga suggestion nyo. At sa mga gustong mag-share ng kwento, pwede nyo i-comment, pwede nyo i-send sa messenger, at pwede ding i-email. So kita-kits na lang tayo until next topic. Thank you mga migs.